Noong June 19, 2019, nilaso ni Virginia McCulloch ang kanyang 70-year-old na ama na si John, na isang retiradong business studies lecturer. Nilaso niyang ama sa pamamagitan ng isang niresetang gamot na kanyang dinurog at inilagay sa iniinom na alak ng ama. Noong namatay na ang kanyang ama, tinakpan niya ang katawan nito ng kumot at mga paintings. Sa kasunod na araw naman, June 20, 2019, hinampas niya ng martilyo ang 71-year-old na ina at brutal na sinaksak. Kasunod noon, ibinalot niya ng sleeping bag at duvet ang katawan ng ina at itinago sa aparador na nasa second floor ng kanilang bahay. Sa mga oras na yon, sinuwerte si Virginia dahil ang bansa ay pa-lockdown dahil sa COVID. Kaya madali lang naitago ni Virginia ang katawan ng mga magulang sa kanilang bahay sa Great Barrow, Essex sa England. Sa loob ng 4 na taon na natiling nakatira si Virginia sa bahay na yon kasama ang patay na mga magulang. Sa ilang taon na yon, puro kasinungalingan at pagtatakip ang ginawa ni Virginia para pagtakpan ang kanyang ginawa at para maiwasang maghinala ang kanyang mga kapatid, kamag-anak at sa mga taong nakakakilala sa kanyang mga magulang. Pero noong 2023, inaresto si Virginia at kinasuhan dahil sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Bago ni Virginia pinatay ang mga magulang, siya ang kasakasama nila araw-araw. Para sa kanila, si Virginia ay nagtatrabaho ng mabuti para maging isang artist. Ang hindi nila alam na lubog pala ito sa utang at ginagamit ang kanilang mga credit cards. Nagawa niyang lokohin ang mga magulang at pinaniwala na sila ay na-scam kaya nawawalan sila ng pera sa kanilang mga credit cards. Kahit na pagkatapos niyang mapatay ang dalawa, patuloy pa rin siya sa paggamit ng kanilang mga credit cards. Ginagastos din niya ang mga pensyon ng mga magulang. Sa loob ng 4 na taon, gumastos si Virginia ng halos 150,000 pounds o halos 11.5 million sa peso gamit ang mga cards ng mga magulang at kanilang pensyon. Sa tuwing tinatanong siya ng kanyang mga kapatid kung nasaan ang mga magulang, sinasabi niya na sila ay umalis o di naman kaya ay masama ang mga pakiramdam. Nagawang tumawag ng 185 na beses ni Virginia sa doktor ng kanyang mga magulang, kasama ng mga pagpapanggap niya na siya ang kanyang ina. Minsan pa ay ginagamit din niya ang cellphone ng ina para mag-send ng text messages sa kanyang mga kapatid. Nung medyo lumuwag na ang lockdown, gumagawa din siya ng paraan para hindi sila makadalo sa mga family gatherings. Pero may mga hindi talaga maiwasan na magtaka kung bakit hindi na nila nakikitang lumalabas ang mag-asawa. Lalo na si John Hastings na may-ari ng isang tindahan malapit sa kanilang bahay. Madalas na namimili ang mag-asawa sa tindahan ni John, kaya nung isang beses nung bumili si Virginia ay tinanong niya ito kung nasaan ang kanyang mga magulang at matagal niya silang hindi nakikita. Sinagot lamang siya ni Virginia na hindi na sila nakatira sa lugar na yon. Napansin din ng kanilang mga kapitbahay na kakaiba ang mga ikinikilos ni Virginia sa loob ng 4 na taon na yon. May nakapagsabi na minsan ay 4 na beses siya kung lumabas sa isang araw para bumili sa tindahan. Nagpapanggap din siya na buntis at naglagay pa ng peking bukol sa kanyang tiyan para magmukha talaga siyang buntis. Noong September 2023, nagsimula na magtaka ang doktor ng mag-asawa dahil hindi na sila nakakapunta sa kanilang mga scheduled check-up at hindi na rin nila kinukuha ang mga gamot na dapat sana ay para sa kanilang maintenance. Kaya tinawagan ng doktor ang Essex County Council Safeguarding Team tungkol sa kanyang alalahanin at yun ay nirefer din sa mga pulis. Kinagsagawa ng missing persons investigation ng mga pulis. Pero nung dumating na ang mga pulis sa bahay ay nagsinungaling pa si Virginia. Sinabi niya na nasa bakasyon pa ang kanyang mga magulang at babalik sila sa kasunod pa na buwan. Dahil sa malakas ang kutob ng mga pulis na hindi nagsasabi ng totoo si Virginia, kumuha na sila ng search warrant para makapasok at masuri ang bahay. Noong September 15, 2023, pinasok ng mga pulis ang bahay nila Virginia at sa likod sila dumaan at kaagad na hinanap ang 36 years old na si Virginia. Agad na pinusasan si Virginia at nakipagtulungan naman siya sa mga pulis. Dinala niya sa kanilang kusina ang mga pulis at itinuro kung saan niya itinago ang katawan ng ama. Kasunod noon ay ipinaliwanag niya sa mga pulis ang eksaktong lugar kung saan niya itinago ang katawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay idinetalya niya kung paano niya nilaso ng ama at kung paano niya rin pinatay ang kanyang ina. Matapos niyang may kwentong lahat ng ginawa niya at ang mga nangyari ay pinapirma siya ng pulis na isang papel na may nakalagay na ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo. Ayon kay Virginia, alam niya na darating din ang oras na huhulihin siya at tama lang daw na maparusahan siya sa kanyang ginawa. Itinuro pa ni Virginia kung saan nakalagay ang kanyang bag kung saan ay naroroon ang mga bank cards ng kanyang mga magulang na ginamit niya ng ilang taon. Dinala sa police station sa Virginia kung saan ay sinabi niya ang tungkol sa kitchen knife
na inilarawan niya ng murder weapon at ang martilyo na ayon sa kanya ay may mga dugo pa. Sinabi niya sa mga pulis kung saan niya itinago ang mga ginamit niya sa pagpatay sa ina. So, murder weapon is upstairs in the toilet room, kitchen. It's in the middle of the brown carpet, against the wall, opposite the shelves. So there are two long white shelves. So opposite where that wall is, that's where the knife is. So next bit is very hard to talk about. That's probably the most grisly detail. So on the ground floor, underneath the stairs, there's a few like storage boxes and things. I think it's in one of the boxes or in a bag or something. You will find forensically it's helpful. There's a hammer. I know, but I'm trying to help so you find everything. It's in the middle underneath the stairs. It will still have blood on it. Dinala si Virginia sa HMP Peterborough Prison habang nag-aantay ng kanyang trial. Siya ay kinasuhan ng 2 counts of murder sa Chelmsford Crown Court noong June 4, 2024. Ang prosecutors ay humihingi ng life imprisonment ang ipato sa kanya sa halip na magbigay ng pinakamababang termino ng pagkakakulong bilang bahagi ng habang buhay na sentensya. Ayon sa prosecutor, malinaw na premeditated ang pagpatay at meron siyang plan B kung hindi siya nagtagumpay sa kanyang plan A. Tinimplahan niya ng prescription drugs na dinurog ang inumin ng kanyang ama at hinayaan niya itong mamatay sa kanyang kwarto. Pinatulog din niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng paglalagay ng pampatulog sa kanyang inumin. Kinabukasan maagang gumising si Virginia. Nagsuot siya ng gloves at hinampas ng napakalakas ng martilyo ang natutulog na ina at saka sinaksak ng ilang beses. Ayon sa prosecutor, nagsimula ang plano ni Virginia na patayin ang mga magulang noong March 2019. Sa kabuuan ng kanyang hatol, nakatayo lamang si Virginia at hindi siya nakitaan ng kahit na anumang emosyon. Dagdag pa ng prosecutor, niloko pa niya ang kanyang mga magulang sa paggamit ng kanilang mga credit cards. Si Virginia ang bunso sa 5 magkakapatid at kahit ang kanyang mga kapatid ay nagsasabi na ayon ni Virginia ang nakikipaghalubilo sa ibang tao at napakasinungaling din. May isang kapatid siya na nagsabi na pinaniwala sila ni Virginia na walang gana makipagkita ang kanilang mga magulang sa kanila dahil panay nagdadahilan sa tuwing gusto nila itong makita. Naging bangungot din sa kanilang nangyari sa kanilang mga magulang at habang buhay nila nadadalhin ang sakit. Kaya galit na galit sila kay Virginia. Hindi nila akalain na ganun kabrutal ang ginawa nito sa kanilang mga magulang. Ayon naman sa defense lawyer ni Virginia, tanggap niya na siya ay mapaparusahan dahil sa kanyang krimen at hindi niya ginamit ang autism bilang palusot. Dagdag pa niya na si Virginia ay nakakaranas ng paranoia at minsan pa ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. October 11, 2024, pinatayo si Virginia sa korte ni Judge Christopher Morgan pero wala siyang emosyon. Ayon sa judge, ang nangyari ay plinano ni Virginia ng ilang buwan. Ang iniisip lamang niya ay pera at tanging pera lamang ang mahalaga sa kanya. Yun ang naging motibo niya kaya niya nagawang patayin ang mga inosenteng magulang. Sinabi pa ng judge na sila ay may karapatan na makaramdam na ligtas sila sa kanilang sariling kama at sariling bahay. Sila ay may karapatan na makaramdam na sila ligtas kasama ang kanilang sariling anak. Pero sa huling sandali ng buhay ng iyong ina, napagtato niya na anak niya pala ang papatay sa kanya. Sinentensyahan si Virginia ng life imprisonment na may minimum term na 36 years. Kasunod ng kanyang hatol sa labas ng korte, si Detective Superintendent Rob Kirby ng Essex Police ay sinabi na, Virginia McCulloch murdered her parents in cold blood. Her actions were considered meticulous and carried out in such a way as to conceal what she had done for as long as possible. These were the actions of someone who had taken time to plan and carry out the murder of her parents in the interests of self-preservation and personal gain before living within metres of the bodies of her 2 victims for a number of years. Throughout the course of our investigation, we have built a picture of the vast levels of deceit, betrayal and fraud that she was engaged in. It was on a shocking and monumental scale. McCulloch lied about almost every aspect of her life, maintaining a charade to deceive everyone close to her and clearly taking advantage of her parents' goodwill. She is an intelligent manipulator who chose to kill her parents callously without a thought for them or those who continue to suffer as a result of their loss. It therefore follows that the wider family
of John and Lois understandably could never have guessed or anticipated that McCulloch would be capable of undertaking these murders before committing herself to this level of deceit. They have been left utterly devastated by the circumstances of this case, and they continue to feel the loss of John and Lois each and Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!